Ika-46 na kabanata, ang sabungan. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan. Sabungan. Lugar kung saan ginaganap ang sabong o ang paglalaban ng manok. Sentensyador. Humahatol. Sultada. Tumutukoy sa bawat laban ng manok. Sultador. Taong namamahala sa sultada. Kakanin, pagkain gawa mula sa kanin. Liyamado, malaki ang tsansa o posibilidad na manalo. Dehado, mababa ang posibilidad o tsansa na manalo. Sandata, ginagamit sa pakikipaglaban sa digmaan. Lasak, kulay puti at itim na manok. Bulik, batik-batik na manok. Sa San Diego, mayroon ding sabungan tulad ng sa ibang bayan. Ang sabungang ito ay may 3 bahagi. Una, ang pinto kung saan may isang babaeng nagbabantay at kumukuha ng bayad sa mga pumapasok. Pangalawa, ang ulutan kung saan dumaraan ang mga tao at maraming nagtitinda ng iba't ibang paninda. Ito ay malapit sa isang lugar na inilaan para sa mga magtatari, tahor at karaniwang parokyano. Ikatlo, ang ruweda kung saan idinaraos ang sultada. Dito matatagpuan ang mga may matataas na katungkulan at tinitingala sa lipunan. Noong araw na iyon, nagpunta sa sabungan sina Kapitan Tiago, Kapitan Basilio at Lucas. Isang malaking puting lasak na manok ang dala ni Kapitan Tiago, samantalang isang bulik na manok naman ang kay Kapitan Basilio. Bago magsimula ang sabungan at pustahan, nagkumustahan muna ang magkaibigan. Pagkatapos nito, napagkasunduan nila ang pustang nagkakahalaga ng 300 piso. Nakipusta rin ang iba pang mga sabungero. Sa paglalaban, liyamado ang puti at dihado naman ang pula. Mayroon namang magkapatid na sina Tarsilo at Bruno na nainggit sapagkat wala silang pera upang maipusta. Upang magkaroon ng panusto sa sugal, lumapit sila kay Lucas upang humiram ng pera. Ngunit may inilatag itong kondisyon. Tinanong ni Lucas ang magkapatid kung pumapayag sila sa kondisyon, ngunit tumanggi ang nakatatanda. Sinabi ni Lucas na kahit kilala niya ang magkapatid, hindi niya sila maaaring pautangin. Samantala, patuloy ang laban ng 2 manok at pareho itong nasugatan. May tarak sa dibdib ang puti, habang ang pula naman ay may sugat sa pakpak. Unang natumba ang puti at nangingisay, at sumunod naman ang pula na ipinikit ang mga mata. Dahil dito, ang nanalo sa sabong ay ang pulang manok. Nagpalakpakan at naghiyawan ang mga manunood. Ang susunod na maglalaban ay ang mga manok ni Kapitan Tiago at Kapitan Basilio. Nakita ng magkapatid na binigyan ni Lucas ng pera si Pablo. Dahil dito, lalong uminit ang laban at hindi na nakatiis ang magkapatid na sumugal. Lumapit sila kay Lucas at sinabing pumapayag na sila sa kondisyon. Sinabihan naman sila ni Lucas na ang mga sandata ay darating kinabukasan at sa ika-8 ng gabi ng ika-2 araw, matatanggap nila ang utos. Matapos magkasundo, naging abala na sila sa laban.